Okay, may nagtanong dito sa comment section, si Mary Krampus Mas, bakit sila pikon at galit sa iyo, Johnny? Hindi ako pikon kay Johnny. Ini-insist ko sa kanyang tumawag siya sa live. No, kasi sabi niya dati, takot daw kami sa kanya kasi hindi namin nila-live yung chat niya. Takot daw kami sa kanya. So, ang ginawa ko, nilive ko yung chat niya dahil ang pangako niya, pag nilive yung chat niya, tatawag siya. Ngayon, hindi niya ginagawa. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya. At hindi ako agree doon. Kaya kung ganyan na lang, pinaglolo ko lang tayo ng harapan dito, kick out ko na lang. Mary Krampus Mas, ang sagot ko sa tanong mo, hindi ako pikon sa kanya. Ayaw na ayaw ko lang yung para bang bingi-bingihan. No? Magbibigay naman tayo ng lahat. Bingi-bingihan. Sabi niya, mga punto-punto, duwag to kasi ayaw i-live yung chat ko, ayaw i-live yung chat ko. Ba't ka sa chat? Tumawag ka. Pwede naman i-live yung chat ko. Nilive ko yung chat niya dahil pangako niya tatawag siya. Hindi naman tumawag. Anong, 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 anong mapapala ko sa kanya? Di ba? Habang naghahanap ako ng tanong sa comment section, nababasa ko yung mga comment niya. Wala naman ako nakikitang reason na patagalin pa siya. Kinik out ko na. Parang uli siya patagalin siya eh. Ilang gabi na ako nagsabi, tumawag ka, tumawag ka. May tumawag ba? Wala, bingi-bingihan. Eh di bingihin ko rin siya. Ganun. Huwag niyong gawin sa iba. Ayaw niyong gawin sa inyo. Kung gusto mong mapansin ka, pansinin mo rin kami. Hindi yung ikaw lang ang papansin, tapos yung aking sinasabi, ayaw mong pansinin. Walang galang yon. Para magkarespetuhan tayo, pansinin kita, pansinin mo rin kami. Hindi yung pansinin lang kita, kami ayaw mong pansinin. Kung ganun man lang, ganun-ganunan na lang, kick out na lang kita. Okay? Kick out ko na lang siya. Ngayon na. Out ko na kasi parang walang improvement eh. Kakasabi ko pa nga lang, wag mo akong sagarin. Pero patuloy pa siya sa kanyang ginagawa. Eh di talagang sinasagad niya ako. Kick out ko na. Ano pang reason mo magtagal siya dito? 'Di ba? Ano bang reason magtagal siya dito? Wala na siyang reason magtagal pa dito. Kaya kayo kapag iniimbitahan ko kayo na tumawag kasi naalibadbaran ako sa mga comment ninyo na nakikipagtalakayan kayo tapos gusto mo talaga nakikipagtalakayan, call ka dito. Ayaw nyo mag-call, ay kick out ko na lang kayo. Wala akong papala sa inyo eh. Ganito kasi yan, nagbabasa ako ng mga comment. Pag may nakita kong tanong, kinaka-copy-paste ko para pag walang nakaresan, ipasagot natin. Yung mga comment yun nadadaanan ko yung comment ninyo eh, nadadaanan ko, di ba? Pag nadadaanan ko, nalibadbaran ako. Ba't ganyan? Ba't ganyan? Ba't yan kayo nakikipagtalakayan? Ay, nito yung programa. Ba't yan nakikipagtalakayan sa comment section? Ano ito yung programa? Dito kayo tumawag. Ayun. Kinik out ko na. Wala na siya. Bye-bye na si Johnny. Bye-bye. So tayo ngayon kay nag-raise na ba? Wala? Ay Bro Ana Casas? Jando, Bro Jando, Yes. may tingnan mo nga sa babyface si Bro Romel. Bro Romel, nandiyan ka pa ba? Baby face. Okay, so tingnan natin wait lang ha. Bro Romel, kindly explain deeper meaning kani prayer ni Saint Teresa of Avila, prayer to redeem lost time. Oy, kaya sinasabi ko dyan si Buddy Romel. Buddy Romel, ikaw sasagot? Ayan ba si Buddy Romel? Di pinapasagot yata sa akin yan. Bro, Sige, Bro Junri, ikaw sumagot, Brother Angel. Bro Junri, nandiyan ka ba? Sinend ko sa iyo, paki-send mo sa babyface nga Bro Junri para maibigay natin. Ano ba yung prayer na yon ng Saint Teresa of Lost Time? Dari engine naman, alam mo mas trabaho pa, dapat doon mo nabigay ka ba dyan, do?
Hindi I-send ko mo sa dito Brother sa Angel. Send ko na I-send lang mo ba sa Ron? BB hindi Face para mapakita natin. hindi yung Send ko, send ko. may ano kasi yung ano ko yung isang Nasin cellphone yun kong eh. gamit ko eh. Oo, hindi ko Send ma-send ko na. sa baby face Yan, yung nasin ko na. isa. Hindi mo Ayun. masend sa BB Face? Nasin na. Dalawa O, yun dalawa yan. ba? O, sige, Ito. dalawa. Dalawa yan, Ito Brother Max. na, ano ko na, nakita ko na. Yan, dalawa Okay, yan. download ko na Ano ko natin yung... yung isa walang baby face kasi ito yung isa. Brother Walang Angel, baby. yung screenshot mo, Brother Angel, pero bang mag-scroll? Yung ano mo, Alin? yung, yung screenshot mo, meron mo siyang scroll yung screenshot mo? Ah, Pero bang Wala. okay. scroll? Oo, pwede naman kaya lang ayokong ano yun yung isa. Dito ako sa isa na nag-aano para hindi maistorbo ko dito sa Kasi naka-live kong isang kung cellphone. naka-scroll, yung buong Mm. page niya ang ma-screenshot mo. Oh, so isang send lang yon. Pag dalawa Mm. kasi, kailangan ko pa i-download yung isa para may pakita sa screen. So magdadalawa parang ganun, no? Magdadalawang download na naman yon. So mas maganda talaga kung isang download lang Isang siya ano na ano. naka scroll yung buong gusto mo ipakita. Sige. Sige, bago mo ipakita na lang sa baby, ipaano na lang yung dalawa. Pero bago yan, may tanong dito bro, habang Ah, habang wait lang. dina-download mo, may tanong sila rito kay Ah, bro Ramil. sagot mo yun sa tanong? Sagot mo sa tanong yung pinakita mo, yung sinend mo sa BB Face, sagot mo sa tanong yon? Hindi, nagtatanong siya ano ba yung talagang meaning niyan kasi kakaiba yung dasal na yan galing kay Saint Teresa of Avila. Ngayon, kailangan ipakita muna natin yung dasal na yon tapos saka natin ipaliwanag. Okay. Ito sabi dito, yan o. Oh, yun nyo. Prayer to redeem lost time by Saint Teresa of Avila. Oh my God, source of all mercy, I acknowledge your sovereign power while recalling the wasted years that are past. I believe that you, Lord, can in an instant turn this loss to gain. Miserable as I am, yet I firmly believe that you can do all things. Please, oh yun, naputol. So, yung karugtong, Yung isa, download ko naman ulit. sinunod ko sa isa. Yun na nga, sana isang screenshot na lang to. I-scroll lang. Sige, susunod. Anong gagawin ko? Scroll. Sige, Meron scroll. siyang ano sa tagiliran bro, pag na-screenshot ka, meron siyang option sa left side pababa, may nakalagay diyan scroll. I-click mo yung scroll, mag-scroll down siya. So i-stop mo kung saan mo siya hanggang doon lang ang screenshot. Okay. Okay, ito naman tayo sa isa naman na pinadala ni Brother Angel. Ito. Sabi, you can do all things, please restore me to me the time lost, giving me your grace both now and the future that I may appear before you in wedding garments. Amen. Ano ibig sabihin ito, Brother Angel? Yun ang tanong niya. Ano ibig sabihin nito? Malalim siya, no? Okay. So, Para siyang ibalik sa kuan yes. parang back to the future o parang ganun. Kumbaga dito, ang pinapanalangin niya kasi yung mga, pag sinabi mong regret, ano ba yung regret sa Tagalog? Yung paghihinayang ba? No? So, in other words, No. marami siyang dapat, ang pinagdadasal niya dyan, yung mga pangyayari sa buhay niya noong nakaraan na hindi niya, na dapat gawin niya, hindi niya ginawa. No? So in other words, yung lost time na kumbaga lahat po tayo gano'n, no? May mga past tayo na ay sana nagawa ko 'to. Alam mo ba yan, ang una-una din diyan, yung halimbawa yung paglilingkod sa Diyos, dapat noon pa niya ginawa, no? Or halimbawa may dapat siyang tulungan, hindi niya natulungan. So nire-regret niya 'yon na dapat dati na ako matulungin, 'di ba? Dapat dati hindi ko inaano yung oras ko, no? Yung mga oras na 'yan um, sinasayang ko lang, 'di ba? Sa mga walang kwentang bagay, 'di po ba? So may mga tandaan po natin, marami kasi mga tao, no? Maraming mga tao, Sister Mags, na kahit ikaw, lahat tayo, no? Nung wala pa tayo kay Lord, no? Napakarami nating uh, naghihinayang tayo, napakarami nating sinayang na pagkakataon na dapat nakagawa tayo ng mabuti para sa Diyos at para sa kapwa. Kaya sabi diyan, sana i-restore mo ko. Ibalik sa dati. Ibig sabihin na ang buhay kasi natin talaga dapat, no? From the beginning pa lang, ano ba yung purpose natin? Our purpose here in life, Catechism 1721, it's to know, to love, and to serve God. Di ba?
Yun ang purpose natin talaga dito sa lupa. No, but ang daming ngayon, hanggang ngayon, they wasting their time sa mga walang kwenta-kwentang bagay. So sabi niya diyan, di ba, ang dasal niya dito, at sinasabi niya talaga na please restore me. No, ibalik mo ako sa dati na yung talagang yung purpose ni God, no? Ano ba yung purpose ni God sa atin lahat? Kaya sabi rito, no, uh, while recalling the wasted years that are past, dami natin nasayang kasi. No, sabi dito, Lord, can in an instant turn this loss to gain. So yung mga nakaraan, mga pinagpanghihinayang natin, yung mga dapat nating nagawa dati mga kabutihan na yan, no? Yung mga panghihinayang natin na dapat mga ano yan pwede natin sabihin sin of omission, mga pagkukulang na dapat natin ginawa ngunit hindi natin ginawa. Sabi niya rito, Lord, can an instant turn this loss to gain? Miserable as I am. No? Nagiging miserable ang tao dahil nga sa mga kagagawa niya dati. Yet, I firmly believe that you can do all things. Please restore me the time lost. No? Giving your grace, ayun, ibalik mo ako sa grasya mo, both now and in the future. So yung pagdarasal, it's all about regretting yung nakaraan na marami siya dapat gawin para sa Diyos, para sa kapwa. Pero ngayon, marami naman pa. So ngayon, humingi siya sa Diyos na dapat maibalik niya yung dati or magawa pa rin niya. Ngayong panahon na buhay pa siya, maibalik, ma-restore yung dating dapat niyang gawin na ngayon pwede na niyang gawin sa awa at tulong ng Diyos. Bro Jando? Okay, thank you sa'yo, Brother Angel. At may tumatawag dito, magtatanong yata. Hello, good evening. Hello? Cesar Medida? Good evening, Cesar Medida. Hello, Cesar Medida. Makakapasok ba itong ano niya? Hello? Wala nga. Hello? Hello, Cesar Medida? Oh, hello, bro. Naririnig mo ko? Opo. Sige, bro. Eto, naririnig. Magandang gabi po, Brother Jando. Yan, naririnig mo ko? Teka. Eto, May naririnig mo ko? tatanong lang po ako. Naririnig mo ko, bro? Hello? Hello, bro? Hello, narinig ba ako? Oh, naririnig kita. Ikaw, naririnig mo ko? Hello? Naku. Paano ito maririnig ni Brother Angel to? Hello, bro. Naririnig mo ko, bro? Hindi. Hello? Bro, hindi mo ako marinig kanina? Ha? Di kita marinig eh. Wait lang ha. There's something wrong with my line. Wait lang ha. Ano kaya ang problema nitong linya ko ngayon? Ba't hindi ako niya marinig? Okay naman to kanina. Lang ha. Oy, music. Alisin ang music, bro. Wait lang ha. Try natin ulit ha. Try natin ulit. Ayan, naririnig mo ako. Hello, bro. Naririnig mo ako, bro? Hello? Hello, naririnig mo ako, hindi? Hello, bro. Naririnig mo ako, bro? Hindi. Hello. Naririnig mo ako, bro? Hello, bro Cesar. Naririnig mo ako? Marinig ba ako dyan, Brother Angel?
Oh, ikaw yata hindi niya narinig, bro. Mukhang hindi Ah, kanya narinig. Pero siya narinig natin eh. oh. Processor, naririnig mo ako, processor, o hindi? Hello, processor. O kaya tang try ko na ilipat ito sa kabilang linya. Um, hello, processor. Lang ha. Incoming, recent. Hindi iba ito. Processor, naririnig mo ako? Na, ano naman to? Bro, hindi mo ko marinig kanina, bro? Bro, hindi mo ko marinig kanina? Hello? Oh, hindi mo ko marinig kanina? Hindi, narinig ko na. Lagot. Sige. Ah, sige bro, go ahead bro, go ahead. Mahirap to ngayon. Anong tanong mo bro? Ah, nung pag, hindi na pwede mangumunyon. Ano yan? Halimbawa, pag nakapag-absent ako ng pagsimba ng linggo, hindi na ako pwedeng mangungumunyon. Kapag nakapag-absent Brother Angel ng linggo, di ba na pwede mangumunyon? Okay, no? Ngayon kasi alam mo na eh, no? Alam mo na yung ano, alam mo na yung batas ng simbahan. So, ayaw na makitang ano yun sa pagko-communion, but tandaan natin, no, ang catechism natin of the Catholic Church natin about the holiday of obligations, obligation talaga natin, no? Pagka it's a grave sin yan, malaking kasalanan pag nag-miss ka niyan, no, ng isang ano. So, well, walang pinakamaganda diyan kapatid kundi yung i-confess mo muna bago ka mag-communion. Although sinabi naman sa catechism natin Brother yung Angel, wait lang muna Brother Angel ah. Hmm. Hindi mo marinig bro? Hindi mo marinig? Hindi niya marinig yung sagot. Wait lang muna, tawagan kita ulit ah. Tawagan kita ulit ah. Nos di mong nos di ay. Mouse? Nos? Oh, lagi. Ito kunin mo nos ro na. Oh, lagi ko mo nos. Oh. Natawagan ulit ha. Siya nga ito, 778 to. Hello? Hello bro, ayan ba? Maririnig mo na ako bro. Opo, marinig na. Okay, Brother Angel, pagkasagot Brother Angel. Ako bro, narinig mo? Di yata. Bro, sagot ka bro. Hindi ko marinig si Brother Angel. Sige, go. Ayan, narinig mo na ako bro? Medyo. Um, Hina nga lang. okay. Mahina? Oo. Okay, ang tanong mo kasi, no, unang-una ayon sa katikisim kasi natin, alam na 'yon, no, yung sinasabi natin sa katikisim na ang holiday of obligations, especially Sunday, kapag bawal lang mag-miss doon, tama? Alam mo na 'yon kasi dapat alam mo may full knowledge ka. Alam mo na 'yon na bawal lang mag-miss ng Sunday mass, tama? Alam mo na po ba 'yon kasi dapat alam mo eh. Alam ko po yun, bawal mag-miss. Kasi ako'y malugod na taga-subaybay ng inyong programa, punto por punto. Mm. Kaso lang, So, nakapag-absent ako ng isang bisis, pwede pa ba yun?
Okay, ganito po ang turo ng simbahan yan. Dapat kapag nag-absent ka, para maging kasalanan kasi talaga siya, kung dapat Oo. may grave reason ka. Ano ba talaga yung rason mo kung o ayaw mo lang? So ang turo ng simbahan sa katikisim Ah, natin hanap kapatid, buhay po. anong ibig mo sabing hanap buhay? Alam mong magsimba ka dapat pero dahil nagtatrabaho ka, walang chance sa ibang oras, ganon? Naabala lang po sa trabaho. Nako, Kasi trabaho. ang hanap buhay ko kasi barbero. Tapos pumila kasi yung customer nung time na magsimba dapat ako gabi. Okay. Pinilo mo yung customer. Oo, Patay yan tayo nga ang dyan. ano. Pero Sabi nga ni Lord. hindi ko naman Sabi, ginusto yun. hindi. Yun nga lang. Sabi ni Lord, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Buong puso, buong Oh, kaluluwa. Palagay mo, nagawa mo ba yon? Di ba? So, especially yung yung communion, di ba? Si Jesus yon. Kumbaga, pinagpalit natin yung konting pera kay Jesus and that's Holy Communion, Alam niyo natin yon, no? oo nga. So, doon pa lang medyo may problema na doon. um, Kahit naman sino ngayon yung ang iba 'di ba talagang nagsasara pa ng Sunday, no? So yung iba pa nga Opo. nagtatrabaho. Ako po kahit sabihin ko na sa inyo, kahit magalit ang boss namin, nasa Japan ako, kahit batas nila linggo, ang daming ano sa hotel. Ay, sinabi ko talaga, Sundays na I won't be able to work on Sunday. Hindi so wala silang magawa. Kahit malaki, kikita ka na malaki o ano kasi bakit? Kasi number one si Lord. Especially yan, no? So ngayon, mukhang halatang hindi yon. Ang kasing exempted lang diyan, halimbawa sa may sakit, no? Bawa, nagkasakit ka o nag-alaga ng Opo. may sakit na hindi mo maiwan. Dalawa, tatlo lang yan eh. Nag-alaga, may sanggol na hindi mo maanuhan, no? So, yun lang. But not actually yung pera nga, actually Saint Padre Pio, galit na galit dyan. Bawal talaga magtrabaho pag Sunday talaga. Kung traditional talaga nga ano yun natin, although ngayon, yung iba daw pinapayagan. No, ako rin, tinanong ko yung bishop, pag daw, pwede daw. But even magtrabaho totally the whole Sunday, talagang kahit noon, bawal talaga yon. Ngayon, yung iba medyo mo okay pa. The more na nagtrabaho ko naman pala, isang customer lang, pinagpalit mo yung banal na misa. So, nakapagtrabaho ka na nga. So ngayon, ang gagawin mo, mas sigurado tayo, go to confession, try your best to go to the confession before Okay. going to mass, bro, Con- as much as Confession. possible. Yes, go to confession, bro. Kasi you should, sabi rito sa ano ko dito, sabi you should not receive communion, lalo na yung ang hindi sa ano, kumbaga yung reason mo hindi sa valid, no? Kung titingnan mo sa katikisim natin, dapat valid ang reason. Pwede kang hindi ka okay lang hindi magsimba, ang sabi dun sa katikisim natin na halimbawa yung nga may sakit ka, o may nag-aalaga ka na may sakit, di ka makaalis. But about yung perang maigpit yan ng simbahan, actually dapat wala magtrabaho eh. Hindi lang yun na nagtrabaho ka tapos yung isang oras ng customer na pagpalit pa yung misa. So yun, obvious po yun. Sana makapag-confess ka para sigurado tayo. Ayaw naman nating sabihin, sige, okay lang yan, mag-communion ka. Ayoko naman ganun. But sa nakikita ko sa pahayag mo, bro, uh, ano siya, no? So, kasalanan talaga siya dahil nga dun sa pera na pinagpalit sa misa. Ikaw, bro, kung ano yung ano mo? Pero brother, hindi naman talaga ako nangungumunyon kasi nagdadalang isip ako kaya gusto kong magtanong sa inyo. Naka-4 na linggo na akong hindi nangungumunyon kasi nga nakapag-absent ako. Okay. Bakit mo pinababayaan umabot ng 4 na linggo hindi ka na makapag-confess? Pwede ka naman magkumpisal, bro, para makapag-communion ka. Pero siguraduhin mo lang
na hindi lang naman yun kasalanan mo, bro, no? Marami pa tayong kasalanan na dapat dapat talagang yung mga mortal alisin, no? Bago ka mag-communion, no? Hindi lang naman yung pagiging yung sinabi mong pagiging barbero mo or something, baka naman may iba pa po tayong mga kasalanan na hindi talaga tayo pwede po, no? Hindi lang naman Oo yan. nga, Kayo oo nga po. examine your conscience, yes. Dahil, So, kung marami pa, oo, bawal nga. Kahit nga pala magsimba ka nun, hindi ka rin makakapag-communion. Marami pa pala. oo nga po. So, Dahil ako'y taga-subaybay ng inyong programa, punto por punto. Marami akong nalalaman at marami din akong natutunan. At saka nga, alam nyo na po yung mga At saka kasalanan nga ba po. na dapat ikumpisal dahil sa punto por punto. opo, alam ko na po. Yun. Kaso lang, naguguluhan ako doon sa pagka makapag-absent ng isang bisis, hindi na pwede mangumpisal. Napanood ko kay Brother Paul Alima, na hindi na po pwede pag nakapag-absent. Mag-communion. Kung hindi, kung let me elaborate po 'yon, further explanation 'yon. Hindi naman lahat 'yun eh. Kaya kailangan ko, lalo na kung may sakit yung tao, no? Una-una. Pangalawa, yung may exemption po diyan, no? Ilinawin natin. Halimbawa, yung hindi mo na kasalanan, okay, na traffic ka, sobrang late na o na traffic, hindi ka umabot sa misa. As long as the reason is valid. But Opo. kapag ang reason mo mga sarili mo lang, yun nga, no, pinagpalit mo sa ibang bagay lang na hindi naman ganun kagrabe. Grave matters ang sabi dito, grave reason eh. Pag grave reason, talagang Yun nga hindi po ka pwede hindi ako talaga. nangungumunyon kasi alam ko May nasa grave akin reason ng siya. pagkakamali eh. Yes, bakit hindi po niyo po ikumpisal lahat? Pero hindi lang yun ang ikumpisal niyo po, pati po yung ibang kasalanan natin, kapatid. Oo Pati nga pa, po. yun po, kapag nyo, yung kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, kasalanan ng pagkukulang, ang dami yan. So, yun, yun, pagkukulang yun, sin of omission yun, na dapat ka magsimba, hindi ka nagsimba, napakalaking kasalanan no, sin of omission. Yes, so iba pa yung pagkukulang natin sa kapwa, iba pa yung kasalanan mo sa isip, kapatid, sa salita, sa gawa, o baka yung mga panonood ng mga malalaswa, pagsisinungaling, pagdaraya sa business, hindi pagbabayad ng tax, ang dami yan. Ang dami pa, anger, magalit, pride, ang dami. So, deadly sin yan. So, medyo grave sin yan. So, yun po yung hindi lang naman yung ginagawa niyong isa lang yan, pero kaya nga sabi ko, napakapalad natin nandito sa punto por punto. Nalaman natin na lahat ng mga yan. So, careful na tayo sa pag-communion dahil delikado talaga. Nagkakasala tayo lalo ng sacrilege. Kapag may malaking kasalanan ka, nag-communion ka lagi, mas nagkakasala ka pa. Additional na naman yon. So, yun na nga eh. examine your conscience, kapatid, at please, anuin yung lahat. Ano ba yung pwede nating sa Ten Commandments, mga example yan doon sa Ten Commandments, or tingnan natin yung 7 deadly sin, no? At saka yung sa isip, sa salita, sa gawa, pagkukulang, may kasalanan ba tayo sa ganon? Lahat po yun. And then try to go to confession. Yan, pagkukulang po yung isang kasalanan na nabanggit nyo. Malaking kasalanan yun sa pagkukulang sa Diyos yan na hindi mo ginawa ang obligasyon mo. Sabi sa third commandment, make the Sabbath holy, di ba? So pangilin ang araw ng pamamahinga. 10 commandments 'yan. Nangyari, hindi ka lang nag-business, pati yung 1 hour na lang inalis mo pa. So 10 commandments 'yan, no? So ipangilin, make the Sabbath holy, So yung po, kapatid, pero pa yung iba. Kung i-confess mo na lang Sa para totoo lang brother, nagsisi na nga ako doon kasi hindi ko naman talaga ipagpalit yung pagsimba sa hanap buhay ko kasi ang dami kasi akong kapitbahay na iba-iba ang relihiyon. Ngayon, pag ako'y inaatake nila, ang Katoliko daw ganito,
sinasagot ko. Pag nabutata sila, yun, ayaw na magsibalikan. Marami na sa customer ko na hindi na nagpagupit sa akin, gawa ng binutata ko sila sa kanilang paninira. Kaya hindi ko, kumbaga, hindi ko ipagpalit yun. Yun nga lang yun, pagkakataon na oras na magsimba ako, nakapila yung customer. Yun nga lang yung pagkakamali ko. Yes. Sa susunod po, yun na lang gawin Brother. nyo. Pabalikin nyo na lang sa susunod. Basta, lahat po tayo nakikinig ngayon, iset nyo na. Don't find time. Sabi nga, iset nyo na yon. Ako, ganito. Gabi-gabi po, nakaset na yon. Pagka ganitong oras, ganito gagawin ko na kay Lord na dapat ganun po tayo. No? Hindi pwede maligamgam. Sabi nga sa Biblia, dapat mainit ang pagmamahal natin sa Diyos. Hindi pwedeng maligamgam sabi nga lukewarm sabi doon hindi po ganoon. So yun po kapatid, i-confess niyo na lang po. Opo. Kasi ako po, brother, mahilig talaga ako makipag-argumento pagdating sa relihiyon. Gamit ko yung kaalaman ko galing sa inyo, sa punto por punto. Ngayon, nau-open sila. Ayaw na nila. Ganun nangyari. Pero hindi naman ako nababahala doon. Hindi, ang advice na lang po, no, customer kasi yan. Ang advice na lang po, pagka say it in a nice way na lang, no. Sabi nga sa Biblia, sabi ni Apostol Pedro, no, kapag ka ikaw ay yun nga, nagpapaliwanag sa iyong pananampalataya, dapat mahinahon, may kabaitan. So ano lang, kumaga friendly discussion lang, wag na lang talagang ganun lang ang mangyayari talaga sa atin, no? Pero kung kayang gawin natin 'yon in a nice way po, no, na hindi sila magagalit, no? Kumbaga style ni Pope Francis ganyan po no? Hindi siya maatake sa ibang relihiyon. So kaya open siya sa lahat, pwede siya pumunta kahit saan bansa sa mundo Hindi siya nag-aatake. So 'yun lalo na sa sitwasyon niyo po, wag na lang ganoon. Itanong niyo na lang, magandang lang, friendly discussion lang. Ingat na lang, wag na lang masyadong. Kasi pag umalis na yan, kasi brother, hindi naman ako inatake. Inunahan lang nila ako pag tinatanong nila ako, ikaw ba brother ay Katoliko? Sabi ko, oo. Mali ka. Ganun yung banat nila. Hindi naman ako nag-uumpisa. Sila naman. Sila. Siyempre, sinasagot ko. Ngayon, pag na-open sila, ayun, hindi na babalik. Well, kasi ganito po yung tanong. Sinabing, ikaw ba brother ay Katoliko? Sabi ko, oo. Sabi niya, mali ka. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ako ay Katoliko pa, lahat ng bisyo mayroon ako. Nung nag-iglesia siya, lahat ng bisyo wala na. Sabi ko, ikaw ang mali. Sabi ko. Kasi ako noong binata pa, lahat ng bisyo mayroon. Nung mag-asawa ko, lahat wala na. Hindi ko iniwan yung relihiyon, bisyo ang iniwan. Yun, parang na-open siya. Okay lang po yun. At least nabigyan mo lang siya ng pag intindihan natin yung you cannot please everybody, no? So sabi nga hindi lahat matutuwa sa atin, pero importante natutuwa ang Diyos para sa atin, maipaliwanag nating mabuti. Yun po, brother. Oo nga po. Okay na po ba yun? So okay na po. Marami pong salamat. Amen. Maraming salamat sa Diyos po. Okay. Tuloy niyo lang po ang pakikinig, kapatid. Salamat po sa inyo lahat dyan, mga brother. Sana po makapag-confess kayo. Opo. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. Maraming salamat sa iyo, bro. Okay, marami din salamat. Okay. Salamat. Okay, thank you. So meron pa isa pa dito papatawag din siya. So, ating pagbigyan to ng pagkakataon makapagtanong. Ito muna. Hello, good evening. Ma'am Lauren. Hello? Hello, bro. Hello? Narinig ako? Oo, si Jando? Oo, Jando to, Jando.
Nakinig ako kasi kanina eh. Ah, Sabi ko, more than 2 months na ako na sinubaybayan ko yung ninyo, yung mga debate ninyo. Saka yung si Father Darwin, yung mga wali niya, at saka yung niya sa mga exorcism, perform siya ng exorcism. Kaya interesado ako sabi ko, gusto ko nga may makausap ako. Dahil may i-raise din ako problema pati sa sarili ko at saka sa sa anak ko. Dahil Katoliko kami pero siguro minsan o 2 beses lang ako naka-kumpisal. okay, so tanong, Ang tanong ko, dito ako ngayon sa Novaliches, sa Quezon City. Ang tanong ko kung saan ako yung punta ko na simbahan ng may Ministry of Exorcism. Pareho yung kay Darwin, kay Father Darwin doon saan yun sa Valencia ng Bohol. dyan mismo, Kaya sabi ko sa Novaliches, bro. dito ako sa malapit sa Novaliches sa SM sa may Lagros Subdivision, may cathedral dito eh. Kilala mo ba si Father Nonet Legaspi? Hindi. Dito sa Novaliches may dito, maliban yung dito sa ng Lagros Subdivision, kundi may cathedral dito, simbahan. Meron pang ibang simbahan dito sa Novaliches. Bago lang ako kasi dito, mga 1 month pa lang ako, galing ako ng labas. Nasa si Father Nonet, bro? Nasa, wait lang ha, Mary the Queen Parish. Sa Novaliches. Iba to, ba't Quezon City to? Kala ko ba Novaliches? Novaliches ako, Lagros Subdivision, Quezon City. Malapit ba dyan ang Quezon City, bro? Malapit dyan? Quezon City to eh. Ayun. Under to, sa loob ng sakop to ng Quezon City. Malapit ka ba sa Novaliches. Belfast Avenue, Fairview? Fairview to. Fairview. Malapit ka ba sa The Queen Parish? Hindi ko alam dahil bago na ako dito. Dito ako kasi sa sister-in-law ko eh. Meron ka bang kakilala dyan na pwede natin mapagtanungan? Dali lang. Yung tagariyan. Google Map lang. Dali lang kay punta ako doon sa kabila sa may ko sister-in-law Sige, ano mo daw, para tanong natin kung malapit ka ba sa Mary the Queen Parish? Kilala ko yung boses mo eh. Kilala niya ako. Palagi. Kaso lang nakita ko kanina, sabi ko, profile niya babae. Sabi ko, nagkamali ata ako. Maganda ko sa profile ko. Naman may pagkakailangan ganda ko sa profile ko. Tulad ng mama, nag-aaral ka? Pwedeng usapin. Alam mo yung ano yung tanong mo? Malapit ba dyan ang Mary the Queen Parish? Ito sa itong ko, pamangkin ko. Ay, hindi ko po alam. Ay, tawagin ko na lang po si Mama. Sige po. Sige. Dali na. Dali dyan. Yung tagariyan para malaman natin. Tagariyan. Oo. Hindi ko kilala dito ng mga aso. Wala kasi ako dito eh. Ay, ikausap mo kasi ako eh. Napagkamalan tuloy akong aswang. Kausap mo kasi ako. Napagkamalan ako ng mga aso na aswang. Kala mo, hindi ako, Katoliko talaga ako. Hindi ako ng ibang reliyon. Kaso lang, dahil matagal na ako sa labas,
niwalay talaga ako sa natin, simbahan natin. Kaya wala talaga akong kalaman kung ano yung tinuuhan natin. Yes. Yun ang ngayon sa pakikinig ko sa inyo, sa debate ninyo kay Father Darwin, nalalaman ko kung gaano pala ka-powerful yung natin. Uy, hala, tulog ka. May tanong lang si yung sa punto por punto si Jando. Kung kilala, alam mo ba yung Paris? Ano yung Jando? Mary the Queen Parish. Malapit ba dyan sa inyo? Pare na. Paris. Yung Mary, simbahan. Mary the Queen. Mary Yung the Mary Queen. Sa, Ito sa Pino. yes po. Hello po, good evening po. Malapit ba po dyan ang Mary the Queen Parish? Malapit ba dyan? Merida po yun. Ba yun? Nasa, Dito ba yan? nasa Belfast Avenue, Fairview. Siguro, malapit yan. Ay, hindi mo rin alam? Hindi, kasi narinig ko na yan, pero kasi hindi kami pupunta dyan pag dito lang kami sa Lagro may simbahan sa loob Punta kayo doon. Pag isabi sa kanya, punta kayo doon, ipagtanong nyo kung nasaan naka-assign si Father Nonet Legaspi. Bro, sabi sa mga comments sa Nonet likod ng Legaspi, SM, okay. bro. Bro Ha? Jando, Sulat mo man. likod Father ng Nonet SM Legaspi. Fairview. Nasa likod, Brother Angel? Ng SM Fairview, likod ng SM Fairview. Nasa likod ng SM Fairview? Yes. O nasa likod? Ay, SM alam ko na po. Alam ko na po. Nakapagsimba pala kami dyan. O yun. Merida Queen. O Mary the Opo. Queen. O punta kayo dyan. Nasa likod daw ng SM Fairview. Punta kayo dyan at makikita nyo si Father Nonet Legaspi. Okay. Sige po. Bigay ko kay Manong. Huwag mo ibaba. Hello, Jando, brother Jando. Oh, hindi niya binaba. Oo, dito ako. Actually, nandun ako nagaling mga 3 weeks ago. Nandun ako, 3 weeks o 2 weeks. Nandun ako sa Osami City. Oh, kasi Pinuntahan ko yung opisina dati ni Brother Wendell Talibong doon sa kay clinic ni Dr. Ditsing. Wala na siya pala doon. maningkol. Nagtanong ako sa iyo kasi ang pangalan mo dito Pilari Gabas. Meron kasing meron kasing Pilari sa sa Pulot at meron ding Gabas doon sa Pulot. Pareho sila Pilari at Gabas. Sila magkamag-anak. Yung kanilang si Eli Gabas, yun ang lagi nakikipagdebate doon sa DXDD kina Brother Wendell Talibong at saka Brother Tata Rosal. Sa pagkakalam ko, wala na si Eli Gabas ngayon. Ang pangalan ko, Lauren Pilari Gabas. Yun na nga. Kasi pagkakakala ko, tinanong kita baka may kamag-anak ka ba sa Pulot? Kasi si Eli Gabas, taga Pulot at kamag-anak niya mga Pilari doon. Pilari, police yung Pilari doon eh. Police. Naglipanan na yung apelyido namin, hindi ko nakilala. Mga kamag-anak man siguro, pero yung nagano ba na katag-katag. Yun. Kaya ko na ipagtanong kung taga-usap. Okay. Teka, nag-doubt ako. Nainto ako, sabi ko, nagkamali siguro ako. Bakit babae yung profile? Maganda ako sa profile ko, maganda ako. Ano mo yun? Mrs. mo yun? Hindi, ako yun. Akala mo kasi may problema ako. Sige. Dahil yung galing ako sa Saudi. Nandun ako. Ang misis ko nagkasakit. Nandun kami sa Saudi, pareho kami nandun. Nagkasakit ang misis ko na siya ng hospital. Tapos pinano nila kundi nandun kami sa Saudi. Tapos pinasubay dito sa yung albularyo. Tapos gawa daw sa dahil ngayon ko lang nga totoo pala yung barang at saka yung yung kulam. Kinulam yung daw yung misis ko. Kaya
Hindi talaga yung todo nga iyak ko noon nga, July 18 pa, binawian siya ng buhay, nandun sa ospital sa Saudi. Dahil naniwala na ako na nandito na ako. Sa Saudi wata, yung na siya, na ilibing na siya dyan sa Tangub City. Dahil sa ospital pa kami, nagtaka nga ako na sobra na niyang payat, nakahiga na siya, hindi na nang kumilos siya. Nagtaka kami pati yung nurse. Bakit sobrang lakas niya? Hindi namin ginapos na nga namin sa ospital. Tapos, nang tinanong ko siya, sabi ko, Mami, kilala mo ba ako? Talagang siya, lingo-lingo siya. Sabi niya, hindi na siya makapagsalita, nawala yung niya, boses niya. Okay. Siya talaga siya, hindi niya ako kilala. Tapos, ayun yan, tapos nag-group chat kami sa mga kapatid niya. Sabi niya, Manong, hindi niyan si Manang. Sabi niya, talagang may laman talaga yan sa niya. Tapos sabi ko, paano ko, anong gagawin ko? Saan ako tatakbo? Kaya sabi yung brother-in-law ko, sabi niya, Manong, kung ano ka dyan ng yung holy water, sabi niya, si Manang. Sabi ko, saan ako kukuha? Saudi man ito. Sabi ko, wala namang simbahan dito. Ganito na bro. Ating ipadiagnose kay Brother Romer. Brother Romer, pwede mo ba makita kung ano yung mga entry point dyan, Brother Romer? Okay, so may meron siyang sa doktor, meron po siyang finding sa doktor. Hello bro. Bro, pakisagot talong ni Brother Romer, pakisagot bro. Sige. May finding ba sa doktor yung misis mo? Iyon nga ngayon, ang finding niya, nakailang x-ray na siya, naka-x-ray. Pero ang naramdaman talaga niya yung sa tiyan niya, may tumubo ba. Tapos ngayon, ang finding doon sa niya, may yung tumutubo ng cancer sa liig niya. Ang sa liig niya ngayon, hindi nila kung bakit nagkaganon yun, anong source niya. In-x-ray naman siya doon sa tiyan niya, mga 2 linggo siguro, hindi nila nabigay kaagad yung kung ano ang finding sila sa tiyan. Wala talaga. Tapos, nang na siya, nadala ko uli sa ospital, brain scanning nila. Ngayon ang brain scanning nila, sabi nila multiple stroke daw ang dahilan, nagsashower na yung niya sa ulo, pero hindi nila matrace kung sa ano ang nagtitrigger, saan nagsimula, hindi nila matrace. Tapos bandang huli, ng doktor, finding may siya, may cancer siya sa sa tiyan. Tapos na daw yung kumalat na ba, nagpunta na daw sa nagpunta na sa liver niya, sa pancreas niya. Yun lang din hanggang nabawian siya ng buhay. Yun. Pero nag-doubt talaga ako. Bakit hindi nila nasabi kaagad kung ano ang sakit niya, mga 2 weeks na bago nila yun ang sakit niya. So hindi pa siya napunta ng hospital, hindi ba siya wala ka bang napapansin sa kanya? Meron. Pero hindi ko nalalaman ko nung nang wala na siya, nag-recall na sa akin. Prior dyan, nang nakauwi siya, kinuha ko siya dahil malayo yung pinagkabuhan niya. Tapos nakita ko yung mga pasapasa sa buong katawan niya, sa hita, sa batis, at tiyan. Para sabi ko, anong nangyari niyan? Sabi niya, pawala na to. Sabi niya, walang problema to. Pero hindi na pala siya hindi siya nagpa-hospital. Hospital na yung pinagtrabahoan niya. So bakit nagkaganon?
Tapos sabi ko, ayos man lang. Tapos nang umuwi siya, wala na. Tapos nang hinatid ko siya doon, siguro mga 1 month and a half lang, bigla siya nga nag-ano, yung tawagan ko siya. Hindi na siya makasagot sa akin. Instead nga, buksan niya ang mobile niya, pinapatay niya. Sabi ko, ano, tapos siguro pang-anim, nabuksan niya. Sabi ko, bakit hindi mo hindi mo ko masagot kagad? Ano sabi niya? Sabi niya sa akin, hindi ko na makakita. Sabi ko, bakit? Nasaan ang tipara mo? Sabi niya, hindi ko na alam. Sabi ko, punta ka ron sa dormitory sa supervisor. Sabi ko, ano ka doon, tanong ka doon kung pwede ka ba maano sa ospital. Sabi niya, hindi So, na bro, hindi ko makalabas. kasal ba kayo sa Bakit? simbahan? Kasal ba kayo sa simbahan? Nandun pa siya sa kwarto niya, sa dormitory. Hindi. Kasal ba kayo sa simbahan? Oo. Kasal kayo? Diyan kami kinasal dyan sa Osamis. Sa Okay. ano ba yun? Banadero ba yun? So Sa wala bang Osamis. wala bang kontra yung misis mo or ano ba, yung wala bang kaalitan or mga ganon? Doon ko yung napagtanto. Nung nasabi dyan, siguro yung nagbanggit, si Father Darwin, nga yung karamihan sa kinukulam, may dahilan pa lang yung tinatawag na inggit. Hindi ko niniwala noon. Nga dahil lang sa inggit, Ganito yan, bro. matablan yung tao. Ganito yan, bro. Hindi talaga natin ma-prove kapag wala pong diagnosed prayer. Kasi nga dito, maraming pumupunta dito sa office na nagsasabi sila na binarang, pero kapag diniliverance, wala po talagang reaction. So meron po talagang iba na hindi nila alam na binarang, pero nagre-react sila during deliverance, tapos nagsasabi talaga yung mga demonyo sa barang na ganito ganyan, binarang ko siya, yung grave oppression. Kasi kapag kapag ganyan, hindi po tayo magpo-focus sa barang. Yan po talaga ang palaging inuulit-ulit namin dito, na hindi po tayo magpo-focus sa barang. Ang tanong po, bakit po siya natamaan ng barang? Kasi kalimitan ng tao natamaan ng barang, kasi tinitingnan po natin diyan yung buhay ng isang binarang, bakit siya natamaan? Baka po open yung mga doorways. Yun po talaga ang tinitingnan natin, yung mga doorways. It's either pumunta ng occultism, may trauma, may third eye, sinful lifestyle. Kasi kapag kumpleto na po yan na doorway na yan, matatamaan ka po talaga ng barang kasi wala po kayo sa grasya. So hindi po tayo makapag-conclude kaagad na barang, as long as wala po yung diagnostic prayer, yung deliverance prayer. Kasi kalimitan po sa pumupunta dito, kasi nandyan po yan sa yung sa mga series of talks doon sa Maynila. Kapag yung pasyente nagsabi na na-possess siya, ito ang sa akin, hindi po yan possess. O hindi po yan possess. Kapag nagsabi na possess po ako, ganito ang demonyo sa akin, mga ganito ganyan, hindi po yan possess. Kalimitan ng mga possess po, normal lang po yan talaga. Yung iba, mabigat yung katawan. Kung wala pa sila sa deliverance, hindi pa sila na-deliverance, nagre-reveal lang yan po, bro, kapag na-deliverance po. So hindi po tayo magkukonclude kaagad na nabarang siya. Kasi minsan po yung mga albularyo, kapag nag-diagnose sila, magsasabi talaga, ay yung kapatid nito nang nagbarang. So nagtatanim po sila ng galit o mga ganyan, mga galit at saka mga hinanaing, yung mga traumas, mga ganyan. So kahit na na lang ang dinadiagnose nila. So dito lang po, ang diagnostic prayer lang po talaga sa amin. Kapag nabarang talaga, lalabas po yung mga insekto sa buong katawan niya, tapos yung iba wala namang lumalabas. Yung nasa Saudi nga, yung kamag-anak ko, nagsuka po siya ng yung mga buhok. Wala po talaga. Walang findings. Talagang walang findings po talaga yung sa doktor. Posible ito lang sa atin, posible merong mga unclean spirits din
naka-attach doon sa asawa mo, kaya nga severe po yung pagbagsak ng kanyang yung kanyang sa physical. Kasi meron namang ganyan kapag wala talaga sa grasya, kapag tuloy-tuloy na po talaga yung atake ng demonyo, babagsak po talaga yung yung sa physical. So hindi po talaga tayo ganito lang po, hindi po talaga tayo mag-conclude agad kung ano po talaga, as long as wala pong diagnostic prayer, so yung sa deliverance prayer. Kasi kapag mabigat lang, ang dami nang nangyari dito, mabigat lang katawan ganyan, nagpa-check up, wala talaga, clear po talaga, wala po talagang findings sa doktor. Yun ang tinatawag natin preternatural illness. Meron namang iba na merong findings pero nakatago yung sakit. Hindi, merong findings pero nakatago yung yung demonyo. Sumasabay yung demonyo. Merong iba, walang findings sa doktor. Pagka na-deliverance, nagpa-pop up yung sakit pagpunta nila sa sa doktor. So hindi po tayo talaga makapag-conclude kapag ganyan po na sitwasyon, tapos namatay na yung nawala na po. Oo, namatay siya ng nagawa siya ng buhay ng July 18. Kaya kapag buhay pa po yun, kapag nasa ospital tapos nagsimula ka mag-deliverance, nagre-react, positibo po. Kasi ganyan man talaga yung diagnostic namin dito. Hindi kami talaga kaagad na nag-aano talaga sa mga pasyente na nagbabarang, kasi minsan merong pumupunta dito na malaki yung bukol sa leeg, tapos tinatanong namin anong nangyari. So sabi nila binarang daw, tapos pag deliverance wala pong reaction. So hindi po napatuloy pa rin yung nila, natural illness po pala. Naintindihan ko yun dahil yung nakikinig ako yung pininto ni Father Darwin about yung babae nga sabi ko, the same talaga sa status sa misis ko. Yung na stage 4 cancer nga nasa niya, sa tiyan niya, sabi ko, pareho talaga ang status nila. Sabi ko, kaya ganyan bro. Talaga ako, sabi ko, bakit ngayon ko lang nalaman? Kaya kung nalaman ko, noong nakalabas kami temporary, nilipad ko na sana siya yun, pauwi dito. Pero wala talaga akong kalaman. Wala talaga ako, zero talaga ako. O ganyan talaga bro. Bakit, anong basihan ko kung bakit kung mayroon talagang may gumawa talaga? Ang lakas-lakas niya nga nakahiga na siya nga hindi na nga makabangon. Bakit sobrang lakas niya nga hindi ko mawakan yung kamay niya? Sobrang lakas. Tapos pangalawa nga na obserban ko, yung nabawian na siya ng buhay, kundi nilagay siya sa doon sa yung freezer, doon sa mortuary. Ngayon, nung time na ipabalik ko na dito sa Pilipinas, mga more than 1 month na yon dahil natinggal siya doon dahil sa processing ng papel. Ngayon, nang pinabuksan sa akin for identification, nakita ko diyan sa yung sa sa cheek niya, nagtaka ako bakit may butas. Sabi ko, anong butas na to? Paano to nagkaroon ng butas sa sa cheek niya? Tapos wala yan sa akin. Sabi ko, baka lang siguro dahil na-frozen. Tapos yung dumating siya diyan sa diyan na sa Osamis, dinala din sa punerarya, nang nayusan niya doon, sabi ko, sinabi ko sa yung brother, sister-in-law ko, sabi ko, Ron, tingnan mo ng Ron kung bakit may butas siya sa right side niyang cheek. Sabi niya, wala man manong, sobra man namis yung ni manong. Sabi ko, paano yung butas? May nakita ko sa kanya yung butas na tununan ko ng picture. Sabi ko, ano nangyari dito? Kasi sabi nila, kagagawan talaga ng manong siya, maganda, sabi niya. Tapos, pangatlo, noon, binasihan na, yung sa nakaburol pa yan siya, bakit nagtaka sila? Bakit may lumabas galing sa loob, palabas na galing sa yung hindi maraming tao. Na ang nakabantay pala yun, umaga yun, lumabas, scorpion galing dun sa
sa terrace nila, nasa baba. Tapos sabihin niya, saan ang galing yun? Anong lumabas? Anong lumabas? Yun ang si Scorpion. Saan lumabas? Scorpion. Saan? Galing sa ano, sa terrace na, nakita nila doon na si Teresa, papalabas na siya. Teresa? Sa terrace, sa ano ba, kundi lalabas ka ng bahay, may ano ka, yung parang pahingaan mo, sa terrace sa bahay. So, ganyan bro, wag po nating idiretso po talaga yung ganyan man po talaga yung hindi po natin bigyan talaga ng mga meaning kung anong lumalabas sa bahay, mga ganito ganyan. Kasi kahit na kapag mismo nga dito, hindi na talaga kami nagfo-focus diyan sa mga bagay na yan kapag nandun sa bahay kung anong lumalabas sa ganito ganyan kasi hindi natin alam po kasi maano po natin yan, mapuprove po natin yan during deliverance session po talaga. Kasi dito talaga, hindi talaga ano ka na yun, nakuha ko lang, kundi kininto ko lang sa iyo, ngayon ang mga happenings nga naobserbahan ko. Pero ako, yung nga, negative muna ako nga, ayaw ko talagang mag-isip nga ganon. Sabi ko normal lang. Pero yung mga parte sa ng family ng misis ko, positive sila nga talaga ganon. Pero hindi man natin na-prove dahil hindi siya hindi siya na deliverance. Kaya wala tayo talagang basihan. Wala tayong basihan kasi mahirap man po talaga. Kahit na dito bro, hindi talaga sa totoo lang ang dami ko na po na-handle na barang. Pero hindi kami nagpo-focus sa barang. Kasi yung barang nakapasok lang yan dahil sa doorway. So, ang doorway po, ang kino-close natin, kasi once na-close ang doorway, hindi na makapasok yung barang. Totally wala ng demonyo sa barang niya. Kasi ang dami ng experiences namin na halaga, focus sa barang, sino ang nagbarang, ganito, ganyan. Hanggang umabot sa 1 year, mga ganyan, wala pa rin, hindi pa rin siya gumaling. So, nang nilipat siya sa yung sa ibang case officer, mga ganyan. Nung nakita namin kung ano talaga yung doorway, tsaka pa gumaling, liberated. Kasi bakit doon tayo sa barang? So, tingnan po natin kahit na sa ating sarili natin, sa lahat ng mga nanonood ngayon, kung binarang ka, may doorway. It's either sa hatred, it's either sa cultism, it's either sa third eye mo, sa traumas, lahat niyan. Kapag ka-open yan na traumas mo, siguradong papasok yung lahat ng mga demonyo sa buhay mo. Na-open na kasi yung pintuan eh. So dapat po nating isara yan, magfo-focus tayo doon sa mga doorway, hindi po sa barang. Tapos mamuhay po ng kabanalan kasi hindi po nakakapasok talaga yung demonyo sa mga tao talaga na nasa sanctifying grace, nasa grasyo. So kapag ka ganun bro, ipagdasal na po natin kasi kung sino man ang nagsasabi na ay binarang ko ni nagtatanim sila yung mga albularyo na mga may spirit guys, nagtatanim sila ng galit sa inyo para makapasok yung mga demonyo sa buhay natin. So ganun po, ipagsa Diyos na po natin sa lahat kasi nangyari na po ang lahat. So wag na po kayong magtanim ng galit doon sa mga nagbarang. Dapat po natin silang ipagdasal. Hindi na. Yun po talaga. Nakuha ko man yun. Sa ni Father Darwin, sabi niya, kung halimbawa, kulang pa man talaga binarang ka, huwag mo nang alamin kung sino ang nagpabarang sa iyo. Ang alamin mo kung bakit nadutlan ka sa barang. Kaya nga, bakit natamaan ka? So ganayan po. Yun lang po talaga sa mga nakikinig ngayon. Huwag na po tayo mag-focus sa barang, sa kulang. Mag-focus po tayo doon sa doorway sa buhay natin. Kasi yan po, inuulit-ulit namin dito sa Office of Exorcism na ang pinaka-doorway po talaga. Ano po ang pinaka-doorway sa buhay natin? Yung occultism, superstitious belief, traumas, sinful lifestyle, at saka yung
opening sa occult third eye. So wala nang iba po talaga, Oo. yung mga barang, yung mga incubus, yung mga ganyan. Nang himasok lang sila, nakisabay lang sila dahil meron na po talaga na doorway. Bakit nakapasok? Lahat na lang demonyo ng sino-sino pa makapasok, makasabay na yan. Once na-close ang door, aalis na po yan lahat. So yun lang po bro, pagdasal natin lahat ng mga nagbarang, kung meron man, lahat ng mga albularyo, lahat ng mga gagamot na bumalik sila sa Diyos. Kasi yan po ang purpose ng exorcism at deliverance ministry, na bumalik talaga lahat sa puso ng Diyos at hindi na mamuhay sa kasalanan. So yun lang bro, wala na po talagang iba bro. May isa parang i-open ko sa iyo, kaya nga naghanap ako kung saan yung may pwede dito ng may exorcism, maka-deliverance. Dahil ang anak ko, sit aside na natin yung sa misis ko dahil wala naman yan, wala na tayong kininto ko lang eh. Yung sa anak ko ngayon, ang anak ko sa maliit pa lang siya, palagi siyang convulsion. Palaging convulsion, tapos na siya. Nang kinuha siya diyan sa Tanggol City, kinuha ng misis ko, dinala doon sa Saudi. Hindi siya natake. Nang mag-grade 4 na siya doon na siya nag-aaral eh. Nag-grade 4 siya, inatake siya, hindi ko alam. Nang makita ko siya, bakit? Akala ko bangungot. Ako, wala kong kalaman. Panay ko ang pump sa niya. Tapos, nagdinala ko sa doktor, sabi niya, ang anak mo, ang diagnose niya, epilepsy. Sabi niya, hindi mo dapat ginalaw yon. Kaya sabi ko, ganun na namin ng gamot. Pero kahit may gamot na siya, pabalik-balik pa rin yung niya, yung nasumpong niya, kinakonvulsion pa rin siya. Hanggang ngayon, malapit siya, may trabaho na, nandiyan siya sa Baguio, 27 years old na. Pero ang tanong ko, dahil palagi siya nag-complain sa akin, sabi niya, Daddy, may makikita ako nga, may tao nga, anino lang ba na makikita niya nga na dumadaan sa harap niya, kung minsan nasa kisame, kung minsan nasa kusina. Sabi ko, maklaro mo talaga nga may tao. Sabi niya, anino lang makita ko. Sabi niya, kaya sabi ko, siguro ang third eye mo rap, niyon, opinion siguro. Sabi, ayaw ko, hindi ko alam. Sabi ko, yun ang i-consulta natin sa mga yung naisip ko kagad dahil nakikinig ako sa inyo, sa Father Darwin, naisip ko nga dyan ko i-consulta sa inyo. Yun nga ang sabi ko kung paano maklose yun. Nakita ko, napakinggan ko yung kay Father Darwin kung paano i-close ko through lang sa deliverance. Pero kailangan, at least nga nag-practice ka ng, ni Father Darwin, yung sa simbahan, sa cares. Saka, confession, adoration. So ganito po yan, i-diretso na po natin kasi mahaba na po yung oras. So ganito po, kung open ang third eye ng anak ninyo, tingnan nyo po talaga yung doorway sa buhay niya. Or siya mismo, kapag meron siyang jowa ngayon, ilang taon na yan, tapos wala pa silang may nangyari na mga mortal sin, mga ganyan, posible po kasi ang ma-open yung third eye dahil po sa sinful lifestyle. Kung sa bata pa na-open yung third eye, it's either meron po kayo na mga kamag-anak na albularyo, yung sa ancestor ninyo meron occultism na nangyari na open yung third eye, nilalagyan nyo ng dugo ng manok yung ulo niya kapag birthday. So tingnan nyo lang po dyan pati. Tapos once na open po yung third eye niya, kung yung pagkaano niya, yung for example, anong tawag yan, yung sa seizure, kapag may may na-incline yan dun sa mga sa mga elementals, mga ganyan sa third eye, posible po na nanggaling doon. Pero kailangan po na kung gusto niyo na na gumaling talaga, pumunta kayo dito sa Office of Exorcism dito sa Valencia. Makikita po natin yan kapag nagsisimula na po ng diagnostic prayer, yung sa deliverance. Kasi kapag meron naman talaga sa mga seizure,
na mayroon akong kaso din doon sa Negros na sabi niya may naririnig siya na nagbubulungan bago siya mag-seizure. Yung epileptic kasi siya eh. Tapos yung deliverance, hindi naman siya nagre-react. So meron pong ganyan na normal po sa mga merong seizure na may naririnig sila na mga nagsisigawan sa tenga nila bago yung umatake yung sa seizure nila, yung sa epilepsy. So merong ganyan po na nangyayari. Kung hindi naman po hindi naman po siya kapag binibigyan siya ng gamot, tapos yung gamot wala talagang talab, hindi tumatalab yung gamot kasi kahit na anong dosage, kahit na anong taas ng dosage, so posible po na may demonyo talaga, may opening po sa third eye niya. Kasi meron din ako na kaso din, another epileptic din, na kahit na anong gagawin, kahit na anong deliverance, wala pa rin mangyayari. Ganun pa rin, nakahiga pa rin siya kasi kapag tumayo, iikot yun, magsisisure. So nung pinataasan ng milligram yung gamot niya, ngayon okay na po siya. So ganun po yung natin, yung sa maibigay natin na sagot sa iyo na kung gusto mo talaga na malaman talaga yung ikaw tatay ka man, meron kang authority sa anak mo kapag na-practice nyo na lahat, yung mga cares, yung mga openings nakita ninyo, tapos kayo umpisa lahat ng mga means doon sa sacraments, kapag na-practice ninyo yan, ikaw na muna ang mag-deliverance sa kanya. Kung magre-react man siya na magre-react, patuloy lang nasa po yan. Meron po tayong guide kung paano po talaga may guide tayo doon sa handbook ni Padre Siquia or yung kay Padre Reperger na handbook din. So kung gusto ka po na na gusto mo na magkaroon ng guide, just message na lang po sa akin, ibibigay ko po sa iyo yung guide para madeliverance nyo yung anak ninyo. So yun lang po, kasi yung tatay kasi may authority yan sa anak. Kasi may authority yan, kahit na yung anak mo, kapag nagdi-deliverance siya, kung kaya mo, na nandun ka rin sa gilid niya para ma-assist yung anak mo. Kasi ang personal po talaga na deliverance is 100%. Kasi kapag dito ka sa amin, 90%, 10% lang po talaga ang matatanggap ninyo. Pero kung hindi nyo talaga alam kung ano nang gagawin kasi nagre-react na, dalhin nyo talaga dito kung gusto ninyo. So yun lang po talaga, kasi ang dami na po talagang gumaling sa deliverance kapag sila po ang nagpe-personal. Meron dito dalawa na tinirminate kasi matigas ang ulo, hindi nakikinig, gusto nila talaga kami lang ang magdi-deliverance. Wala talaga, walang healing. So kapag meron dito na binibigyan ng assignments namin, nag-ano sila sa assignments, nagpe-prayer siya, kung anong binigay, sinusunod nila. So sila nang nagdi-deliverance sa sarili nila, bumabalik lang sila dito kung tuwing linggo, once a week. So automatic, wala lang 1 month, gumaling po. So yun lang po ang pinaka-importante po talaga na personal deliverance, personal po talaga yung yung kabanalan po talaga, personal man yan. So ganun po, i-empower po natin yung mga anak natin. So yun lang po, bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. Dahil dyan is lagpas na po tayo alas 10:27 na po tayo. O alas 11:27 kina Junre at kina Angel. So pasalamat na po tayo sa gabing ito. Atin na lang ibigay kay Brother Romel Palma sa kanyang huling insight. Pasalamat, Brother Romel. Romel. Wala na yun. Okay, Romer na lang, Romer Gutual. Huling insight, pasalamat, bro. Okay, ulitin ko, bro, yung so sa mga lahat ng mga taga nasa Mindanao ngayon, sa parte ng Cagayan de Oro, papunta Iligan, o papunta doon sa Camiguin, yung kung sino po sa inyo na gusto na mag-invite po kay Padre Darwin para sa po, welcome, wala po kaming schedule ngayong February, next year na yan, February. So just message na lang po kay Edison, kay Bro Jandor sa akin,
Tapos ipunta po kayo doon sa mismo na kuraparuko ninyo, tapos i-set ninyo kung okay yung kuraparuko ninyo. Kung okay po siya na magkapagbigay ng talk si Padre Darwin, kasi pagka hindi po namin yan pupuntahan. Bishop to bishop po, mag-ano lang po kayo ng letter. Kapag ka okay na po yung obispo at saka nakipag-usap na yung kuraparuko doon sa obispo, mag-contact lang po kayo sa amin, si Bro Edison or si Bro si Jando, ang ano na po, yung makipag-uusap din kay Padre Darwin para magbigyan po ng schedule yung talk na yan. So sa mga nakikinig po ngayon, pasensya na po doon sa mga taga Bukidnon kasi ang dami po talaga ng taga Bukidnon na gusto na makapunta si Padre Darwin. Noon nga, in-invite na namin, nandun na lahat yung schedule pero wala pong nangyari na to dahil bakit? Kasi marami po tayong mga indigenous po doon sa doon po sa Bukidnon. Meron pong iba yung iniiwasan lang po ng ating obispo at sa mga kaparian kasi once na po na pagka na ano sila, merong ma-offend sila doon po sa kanilang mga paniniwala. Meron po yung law doon po sa government na once na na-offend po sila, pwede po sila na makahingi sa atin ng sala. Yung ano ang tawag niyan yung kabayaran. So minsan yung iba ng mga dato nagano po sila naghingi po sila ng baka or anong hingi nila doon sa kabayaran na na-offend mo sila. For example, na-offend mo ang kanilang padugo o kanilang mga ritual. So nag-aano po sila talaga yung meron po talagang law niyan. So para maiwasan po yung lahat na mga ganyan, so hindi po talaga inaano ng simbahan doon sa obispo para wala po talaga na kaguluhan kasi nandun po talaga ang tribo. Lahat ng mga tribo na sa Mindanao, nandun po, kompleto po talaga yan. So, pasensya na yung sa mga taga Bukidnon, papunta doon talaga sa banda na yan, papunta Malay-Balay. Kung meron man tayong talk doon sa Cagayan de Oro, doon lang po tayo lahat pupunta. So, Bro Jando, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa punto po punto. God bless po sa inyo. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Bigyan natin na maibigay naman ngayon kay Brother Junre naman sa kanyang pasalamat at tuloy mensahe. Brother Junre. Yes, Brother. Ayun, no? Medyo, tapos din yung talakayan, yung tanungan, may natawa lang ako kay Brother Jando, kay EO, si Brother Jerry. Oh, Kasi, bakit? gumawa siya ng vlog, gumawa siya ng tawag nito, explanation niya doon sa Daniel 24 o Daniel 9, 24 to 27 Oh. na paliwanag niya. So, kung maalala nyo kasi, sa debate namin, sangayon siya doon sa mga taon na nabanggit, 490 years, sangayon siya doon. Puro sa sangayon. Ngayon, nag-explain siya ng sarili niyang explanation na mali daw yung sinabi ko, isinangayunan niya yon. Mali daw yung sinabi ko, yung reckoning ko, mali daw. Tapos, nag-explain siya. As ginamit niya ang Ezra. Siguro ngayon pa lang niya naaral yung sa Ezra. Kaya doon niya ikinapit. Ngayon, naghamon siya ulit sa akin ng debate about sa reckoning ng Misaya. Pero bago siya naghamon ulit, sabi sa akin, mali yung mga explanation mo dun sa ano. Sabi ko, bakit ka sumangayon kung mali? Ibig pa sabihin nun, sinangayunan mo ang mali. Akala ko ba guided ka? Sabi ko sa kanya. Naghamon siya ng debate sa reckoning daw. Hindi ko alam kung matutuloy pa. Natawa lang ako sa kanya kasi nirebat niya yung sarili niyang sinangayunan. Nakakatawa lang eh. Mali daw yung sinabi ko, sinangayunan niya lahat yun. Para na rin niya sinabi na mali yung pinagsasabi niya. Na nakakatuwa lang.
lang na nag-chat kasi kami ngayon habang nag nagsasagot si Bade Romer, nakita ko yung ano niya, yung kanyang vlog, paliwanag niya sa Daniel 9, na nakakatuwa. No? So yun lang. At by the way sa December 30, no, December 30 mga kapatid, kami ni Dinmar Santiago. So magkakaroon kami ng talakayan ni Brother Dinmar about sa God died, no, kung talaga bang namatay ang Diyos o hindi. So siya ang affirmative. So abangan niyo po 'yan. December 30 po 'yan, Monday. At naway marami tayong matutunan sa bagay na 'yan, no? Kasi ito, Dinmar, dati itong God died to siya, God died. Pero yung pagka-God died niya dati, heretic. Nakita ko yung debate niya dati kay Camacho. Sinangayon na niya sa Camacho eh. Tawa ako nun eh. Katoliko pa siya nun, pero sumangayon siya kay Camacho. So talagang ah kulang si Dinmar sa pag-aaral sa simbahan, doktrina ng simbahan. Siguro isa talaga sa inalisan niya, hindi niya naunawaan ang katuruan ng simbahan. Malalim kasi ang turo ng simbahan, malalim talaga. Pag hindi mo inisa-isa yung mga pahayag ng simbahan, yan talaga mangyayari sa atin. No, magiging irihi talaga tulad ng taga Cebu. Kasi hindi nakikinig sa mga kaobispuan, kala nila tama na sila. Kaya ayun, simplang yung mga simplang yung mga katuruan nila. Sabangan niyan mga kapatid, no? December 30 po, with Dinmar Santiago. God died issue po yan. Maraming salamat. See you tomorrow. And God bless. Ay, by the way pala, yung nagtanong, Brother Angel, bukas Brother Angel, may nag-message, papasagot niya sa'yo about to sa kasal. Pero sabi ko, wala nang oras kasi 11:30 na. Sabi ko, bukas na lang. So mag-aantay siya bukas, Brother Angel, sa sagot mo. Maraming salamat. God bless all. Okay, thank you sa iyo, Brother Junre. Atin namang ibigay naman ngayon kay Brother Angel naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. No? Praise the Lord. Muli, maraming salamat po. Nauna sa Diyos, no? Sa kanya lahat ng kalwalhatian at kapurihan, magpakailanman. At thank you God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you rin po Mama Mary. At sa lahat ng mga biyaya, pagpapala, no? Sa karunuhan, ano? At lalong-lalo na po ang PPP natin. Sana ma-share nyo po ito. Last verse nga bro, Santiago 5:20 bro. Ito, may good news tayo rito, no? Sabi ni Apostol Santiago 5:20 nga bro, Jando. Santiago 5:20. Okay. So, ating Pag na-share po natin to. ang sabi Santiago 5:20 ganito. Dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. Ayun, so pag pala nakakapag-akay tayo no ng kabutihan sa kapwa at nagbabalik sa dating yung sa makasalanan papunta sa kabutihan, papunta sa pagiging makadiyos, nagdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan, no? So, siyempre kasama na tayo doon, Corporal Works of Mercy, itong ginagawa natin. Kailangan pala ma-share natin ito. I-share natin ito kapatid dahil marami nang nagbalik loob dito dahil sa programa ng punto por punto, no? So pati pala ang kasalanan natin actually isa 'yun sa plenary indulgence na simbahan, no? Yung mga corporal works of mercy niyan, no? Kasama na rin 'yan sa ginagawa natin, napapatawad pa rin kasalanan natin, no? So ayun, no, biblical po 'yan. Ilan na yung mga nagbalik loob, nagpakasal na sa simbahan, di ba? Yung iba nagsisi na, nagkumpisal na, yung mga ganun. Tapos hindi na binalikan ng dating kasalanan, namumuhay na ng na state of grace na.
So yun, tayo pa lang nag-aakay papunta sa kanila. Napapatawad yung kasalanan din natin, no? Good news po 'yan, no? Sana ma-share uli natin. Ako lagi ko sinishare 'to, yung punto por punto po, no? Sana kayo rin. Ma-share niyo, hindi niyo alam kung ilan na ang mga kaluluwang naaakay niyo. Sabi nga ni Jesus, isa lang nga no? Isa lang. Maiakay natin pabalik sa Diyos, di ba? Laksang anghel, nagdiriwang sa langit. Ibig sabihin, tuwan-tuwa ang mga anghel. Tuwan-tuwa ang Diyos nun sa atin. Kaya tinutuloy-tuloy ko to eh. Till kingdom come na to, mga kapatid, dahil wala naman tayong wala naman pinaka ano no? Ano ba talaga? Ano ba papangarapin mo pa, no? Pa yumaman ka tapos mamatay ka rin, wala rin. Pangarapin mo na yung mga kayamanang panlangit na ang ano natin, pangarapin na natin ha. Sa lahat ng nakikinig, pangarapin na natin kalangitan, no? How to go to heaven. Not to how to be rich. No? Walang kwenta yan. How to reach heaven. No? Hindi how to reach how to be rich in heaven or how to reach heaven. So yun po, no? Paalala din po, pabaon ng ebanghelyo natin. Napakaganda, no? Miracles, no? Ni Jesus papunta kay Mama Mary. Miracle do happen. Totoo po yun hanggang ngayon. No? Just kung sa tao, to see is to believe, no? Pero sa Diyos, believe and you will see. Amen. Sila po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Okay, good night everyone. At bukas kita-kits po ulit tayo for another night of Punto por Puntos Worldwide Catholic Bible Study. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paalam na po. Bye-bye.